Quick recap lang people. So start with the population, okay? And then user status answers the question yung number 2, no? Following awareness. And then next would be the buying intention or yung last question, yung if we open a similar business, no? And then buying power, yung price range, no? How much are you willing to spend? And then we arrive at our base demand. And since we use itong buying frequency and then if we just directly get the frequency dito, ibangga natin sa frequency, bloated siya masyadong malaki yung population. What we're going to do is just we only get 10%. I think this is 10% yata. Let's try 5% daw para palitin pa natin. So 5%. Okay, 100. Okay, but pwede na siguro ito, no? I think pwede na ito ibangga natin sa ating dito. Supply analysis. Okay? So again, sa frequency, sa buying frequency, saan gani natin kinuha itong percentage dito, guys? Saan natin kinuha itong frequency? Sa ano sir? Sa? How often you visit or what the person? How Kinuha. often na question? Okay. And then, why did we get percentage lang sa base demand gani? If nakinig kayo? Bakit Para nagkuha? mabangga sa supply analysis. Para scientific, nagkuha lang kayo ng percentage because you think na masyadong malaki itong 104 kasi meron pa kayong buying frequency. Why do you consider the buying frequency? Because you measure yung balik ng customers sa business nyo. You compute this especially when you are situated only into a particular area or a remote area kagaya ng mga convenience store, yung mga Mercury Drug or drug stores, no? And that's the reason also bakit merong mga branches, no? Kay it's sarcastic sabihin mo market mo lahat. Bakit merong branches? Bakit merong branch na Mercury Drug sa Turil? Bakit meron sa Bahada? Kasi this is the reason, no? Na-compute nila yung buying frequency. Bakit meron sa Obrero? Oh. Wag mo sabihin yung sa Obrero talaga market nila sa Turil. Hindi. Okay? Bakit chance passenger lang yung sa Turil napadaan? But talaga yung Mercury Drug sa Obrero, doon lang din yung target customers nila at malapit sa kanila na kaya nilang abutin. Nagets nyo, people? Tanungin ko kayo niyan, hindi kayo marunong sumagot. Patay tayo dyan. Nagets niyo? Why do we need the buying frequency? Nagets? Okay, now that we're done, okay, all we have to do is to add all the demands, okay? So sa daily, 3%, which is very realistic, no? Sino ba namang si Raulo magpapa-car wash daily? Except siguro sa mga taxi or motorcycles, no? Public utility vehicles. Baka pwede pa. 10 customers lang o 10 people. Okay? So, sa demand and supply analysis, meron tayong tinatawag na supply analysis. Ang supply analysis, ito yung mga customers na na-cater ng competitors natin. So, according to them, competitor A nila, okay, 390 daw, okay, ang monthly customers. But that is very, very small, no? Ito isa 660. So, all in all, yung competitors, 3,000 ang total nila na monthly supply or number of customers na nakikater. So, multiply by 12 kasi there are how many months in 1 year? 12 months. So, we arrive at 4,680. Do that sa lahat. And then we arrive at 36,000. So what we're going to do now is this is the last part, no? We are going to plot now the demand analysis table. So the demand analysis table, yung projected annual demand dito, kunin natin. Formula na lang. And then dito din. So meron tayong demand gap. Ibig sabihin ng demand gap, this is the available market for your business. Or yung untapped, yung hindi pa nakatry ng nagpa-car wash, no? Kasi car wash man itong business nila Sai. Kinasay kasi itong sample natin. Ang ibig sabihin ng projected annual demand,
ito yung potential na market na palaging nagpapa-car wash, no? So, how did we arrive sa 156? Una, kinuha natin yung population, then we segmentize, no, based sa survey natin, results. So, tandaan nyo lang yung ginamit natin for this, no? For the demand and supply analysis method kasi dalawa itong method na ito. I will teach you the other one later on. Then ito ding buying frequency, gamit pa din natin yung survey result. Itong question na how often okay, do you visit car wash center? Kasi car wash man sa kanila. Okay, then you are going to subtract and then you arrive at our demand gap. Itong target market, how much percentage lang na gusto nyong kunin, okay, out of the 120. Okay? So let's just say 10% lang. So ito yung target market nyo. Yun na din yung gamitin nyo sa financials nyo later on. So kunwari, this is annually, estimated monthly, divide lang by 12. Estimated monthly customers nila is 1,000. Okay? So it's a little bit high and it's a little bit ambitious kasi yung pinakamataas lang sa kanilang competitor is 1,000. So you can reduce this to 5%, making it more realistic kasi nagkaka-umpisa nyo pa lang na car wash center. So ibig sabihin, 5% of the demand gap lang, which is 6,015. Ang annual nila na target customers with a total of 501 monthly and daily customers na 19. Realistic ba na people sa isa ka car wash business na kay 19 customers a day or more pa? What do you think? Kinsa may na experience or observation lang? Pwede no? Pwede, sir. Average man ito, 19, pwede. So dili kay siya, kumbaga dili siya dubious, di maka-create ng doubt sa mga panelists. So, when answering questions also, pag tanungin kayo, wag yung parang nagtototal lang kayo. You explain bakit ganun yung, bakit yung kinuha 5% lang. Bakit kayo nag-allocate ng 5% sa base demand if you are using this buying frequency. Okay, any questions regarding demand and supply analysis using this method? May tanong? Walang questions, people? Nakasabot? Or naintindihan? Yes, sir. How about my advice? Nakasabot mo, guys? Do you understand? Yes, sir. Yes, Victor? sir. The other method is the market survey analysis. So, population, okay, kunin lang natin yung population nila again dito. So, sa market survey analysis, wala tayong, the difference is that you will no longer need the supply analysis. You will rely mostly on your survey result. So, dito, upahin lang natin tong kuan. Wait lang. Para same lang. And let's compare, no? Kung almost the same or gaano ba kalayo yung difference. How do we compute this segmented demand? Sige daw, how do we compute the segmented demand? This is method 2 ha, method 2, market survey analysis. If you're not going to use the demand and supply analysis. Sige daw. Stop. Saan natin i-multiply ang 25%? Base demand, sir. Okay, very good, Victor. Base demand, but since nakuha lang tayo ng 5% sa base demand, dito natin i-multiply ha. Okay, base demand. Then you follow the same computation. Yan. Para makita niya lang. And then, last. Okay. Parang may mali dito. Okay, what's the difference ba? Wait. 44, sandali. Zero. Okay. Kaya pala. Dali, mali pala ito. Kaya pala, iba. Masyadong malaki, no? Let's try 3% siguro. It's better. Mm.
Okay, so if you're going to use the market survey analysis, ganun pa din, you have your market segmentation process, and then itong buying frequency, and then wala ito, okay? So what you're going to do, projected annual demand tayo diretso, okay? So saan makuha ito? From our buying frequency result. So yan. Doon tayo mag-base sa buying intention na question, no? Sa survey result natin. So if you are conservative, you can just say na okay, 50%, pwede siguro, no, magbabalik sa amin. Or sa tingin nyo talagang realistic yung figures, you can follow the result of your survey, yung kuan ba? Buying intention na question, no? But if you are conservative and you're pessimistic, sabihin mo na lang 50%, no? Or lesser, no? Then you arrive at your target market. So this is now your actual target market or pwede nyo i-tap. Okay? But then again, if sa tingin nyo parang malaki pa din, kunan nyo lang din ng percentage. Kagaya lang din dito. Oh. Dito ang ginamit natin ang term is demand gap. Dito kasi walang supply, nag-allocate lang tayo. Saan nga natin kunin? Doon sa result. Question number ito. Yan. Anong result niyan? Okay? So, yung nagsabi ng yes, ito yon. Dito yon. Ito. So, if you are conservative, you may not follow the actual result. Ang actual result sa kanila is 65%. So, sabi nila 50 lang. Okay. 50 lang sir kasi medyo conservative. Or pwede nyo i-directa nga. 1% ba out of this 125? Pwede na. Kung ayaw mong kopyahin ito, wala ka ng target market, automatic na. Hanggang dito ka na lang. Kunwari, wala ito ba? I-hide lang muna natin. Then you try to match with your dito. 4,000. You try to match. You try to navigate lang. O, yan. 4%. So, almost close lang dito. Pwede mo na i-direct. This will be your target customers. So, pwedeng ganito na. If you use your survey result, i-equal mo, i-reflect mo ito. Yan. Kunwari, yung survey result mo, 65%. If gamitin mo talaga yon, okay? Masyadong malaki man. So, allocate ka na naman dito sa baba. Just to match dito, sa demand and supply analysis ninyo. But what if wala kayong reference, wala ito? You really dig deeper and then mag-research talaga kayo. Tama ba itong figures? Sa ganitong business, ganito ba ang monthly talaga na customers? Dito kasi, nag-i-estimate ka lang for car wash business. Okay ba na may 91 daily customers tayo? Sa tingin nyo, realistic ba yan? Daily average ha? Kaya ba yan ganyan? Ganun ba kadami? It depends, di ba? If maraming motorcycle na customer, pwede din, di ba? But you will really do some research. Alamin mo talaga. Nagigets nyo, people? Between demand analysis and market survey analysis? And anong mas prefer nyo na gamitin? This one or this one? Katong sa first, sir. Oh, so first. But some kasi nahihirapan sila with the competitors. That is why they go for this one. And then, dito na lang sila nagkakatalo. Okay? Research lang talaga. But I recommend, para hindi masyadong nalilito, use na lang the demand and supply analysis method. Kasi kayo lahat naman, di ba, meron kayong competitors na identified talaga. Correct? Yes, sir. Oh. So, ito na lang gamitin niyo. Ito na lang. Para hindi na masyadong complicated. So, meron ba tayo natutunan today? Itong kuan, tsaka ko na ituro ito because step by step lang tayo because kuan pa man tayo. I don't know kung itakil namin yan with the preliminary defense. Ano ba sinabi sa inyo ng teachers nyo? Saan lang tayo banda? Dito lang, demand analysis? Tama ba? Yes, Hanggang sir. technical ka, sir. Sir. Ha? Hanggang technical. Marketing technical. Marketing and technical. Correct? Yes, sir. So marketing Yes. kasali ito. And then, for your graph, bar tayo ha, people, bar, hindi pie. Sabot mo bar? Yes, sir. Bar ha, Yes, basta sir. graph ng taon mo, ayaw, please. Saan ba ang graph dito? Dito lang man yan gawin sa Excel. Ito, dito, yan. Ito ba, bar? Kita nyo? Yan.
Gawin yung 3D para mas maganda. Wag yung pie ha, bar ang ginagamit natin. Okay? Any questions regarding demand and supply analysis? Sinong tapos na nag-survey? Gawin natin example dito para mas maganda. Then send ko na lang sa inyo para okay na. Meron na kayo. Sino tapos na nag-survey? Ano Sir. man, sir. Wala pa. Okay, anyway, it's okay. At least alam na natin paano kunin yung mga figures dito or mga data dito. Paano natin ilagay. So again, just a recap. Let's start with the population. Guys, sa population, pag mali ito, mali na. Baka pag defense nyo, tanungin namin kayo, anong population ang kinunan nyo? Individual kinunan nyo, tapos household pala, mali na. Whatever you put here, pag mali yan, mali na lahat ng data dito sa baba. Nagets nyo? So it is important, ngayon pa lang, you determine talaga kinsa ba itong inyong mga target customers. Kasi pag mali dito sa population, mali na lahat. Or kunwari, businesses lang. Napasikuan dire si Miss Hansel. Hansel, nandito ka ba, Hansel? Kasi sa kanila parang dance studio. Kunwari mga instructors lang. Mga lahat ng instructor or businesses na gustong gamitin yung kuha nila. Maliit lang yung population. Kunwari there are only 100. The more na kinahanglan ninyo ng buying frequency. Gamay kayo. Or businesses. Number of businesses. Kunwari there are only 500 businesses. Wag ka nang gumamit nito. Okay? Kasi gamay na kayo. Okay? Nagets ninyo, people? Yes, sir. Importante yun ang population. Or kunwari, 1,000. Yan, pag maliit na masyado, you do not use this one. You can hide this already. Sandali. Pwede na yan. Pwede ka na diretso sa base demand and then use the buying frequency na. Dito na natin. Good. Yan. Okay? And then guys, tingnan nyo din ha. Dapat hindi sobra yung competitors nyo. What does it mean pag sobra? Katulad nito. Na sobra siya mean to say saturated na. Wala na kayong market. Negative ang result niyan. Nagets nyo? Yung projected annual ninyo, if your projected annual demand is lesser than your projected annual supply, it means to say that you don't have a market. So you check also your number of competitors. So natingin nyo na sobra man ang competitor, tanawa o competitor bagid na. O dili siya direct competitor, pwede na ninyo dili dili include. Okay? And then population, try to review, no? Baka meron pang pwede consider. Okay? So any questions, people? Before we end our session. None so far? Sir, pwede mag-ask, sir. Yes. Kung ang location, sir, ba is Buhangin, Barangay Buhangin lang siya, sir. Tapos wala na mo i-appeal ang kabantian, sir. Hidangan po kay Pero ang among target, sir, is ang Buhangin lang. ang question, kaya ba nyo abutin ang indangan? Dito ba yung focus? Doon ba talaga kaya nakafocus? Or Buhangin area lang yung focus nyo? What do you think? Buhangin, So ang ang Buhangin, among abot, focus, sir. so ang indangan is out of way na. So kumbaga chance passenger lang. Tama? Uy, sagutin niyo ako, Joanna. Paano ko kayo matulungan? Hindi ka sumagot. Tama? So, ang kabantihan, unsa man, wala na. Or indangan, dili na siya yung target market. Pag kaya abuton sa mga ano sir, business sir, ang kabantihan og indangan, pwede na mo include Ano ba yung business nyo? kung show kuan sa restoration. Pwede man siguro. I think pwede siguro. Pwede. Kaya pa man siguro. Kay maagian man pud siya sir. Kaya man siguro. Sino ba talagang target customers nyo? Kasi ganito kasi, pwede kasing
hindi lang nakakonsentrate sa area yung population. Pwede din kasing targetin nyo Mindanao, Davao wide, pero naka-market segment din kayo, naka-market segmentation din kayo. Kunwari, 18 years old na student na mahilig sa sapatos. Kasi, di ba, kuan man mo, katong, ba to, cleaning ba to? Shoe cleaning? Restoration and customization, sir. Restoration customer, kinsa man ang iyong mga target customers? Kinsa man sila? Sino sila? Mga shoe collector, sir, o ano, shoe, UTF, mga sport. Shoe collectors? Yeah, how would you identify them? Yun ang challenge now. Yun ang challenge. Anong edad nila? Doon kayo, pwede kayo doon. Doon kayo mag-start. Sino ba mahilig sa sapatos? I don't know ha. Yun, pwede ganong data. And then, yun nang kunin nyo. Pag ganon, ano bang operation nyo talaga? Kasi parang limiting, very limiting din kasi pag sinabi nyo buhangin lang kayo tapos yun ang business nyo, di ba? Parang it is for everybody. So pwedeng ganon, pwede yung population nyo wider pero nakasegmentize kayo. Meron kayong proper segmentation. Kunwari, 18 to 25 na male. Kung male ba yung target ninyo na mahilig sa kuwan. Ganon. Then kunin yung population dun sa statistics office kung pila na sila, unsa kadaghan. Then doon na kayo mag-start. Then you can do random sampling na from saang area, di ba? You can do that. You cannot just limit lang sa isang kuan. Pwede yan siya Davao wide eh. So mag-sampling kayo several parts sa Davao. Sa tingin niyo na pwedeng duol ra mo ba? Duol ra. Kaya mo abuton. Doon muna kayo mag-start. Is that okay sa inyo? Yes, sir. Thank you, sir. I think there's a record siguro sa National Statistics Office. Mga pila man yun? Pila edad ba sa hilig magpa-customize or hilig mga shoes? Yeah, kuha na nga data or make a study about it and then yun na yung population nyo. During the defense, sabihin nyo, dito lang muna kami mag-concentrate kasi sa tingin namin for now, di pa ninyo kaya. So, would start lang dito sa murag kaya lang nga mo. Dili lang mo magkuhanog, kabantian lang, kay dito ra mo. No. Pwede pa mo expand sa inyo kuan reach. Okay? So, I hope na answer nasagot ko. Ginita? Ay, dili ta ako, sir. Ilaha dapitan to, sir. Dapitan. Dapitan and Beryl? Yes, sir. Sige. I hope I've answered your question, no? How about yung iba? Wala na? Sir, Pwede. mangutana lang po sa ako, sir ba? Kinsa ni? Dali. Ginita, sir. Yes. Sige. Sige. Kanang ang amo ano, sir, business kay kanang anang mga ukay-ukay mo siyang bags. Bali, direct competitor ba namo ang mga kuan, sir, kanang mga namaligya lang og bags? Ay, indirect kay ko. Asa man gyud mo? Okay. Ukay-ukay nga bag, ay, ukay-ukay, sir, himo na mong bags. Bali, nahimo na siyang pre-labs ba na? Pwede rin yung indirect kay kuan man. Kaya nagabaligya pod sila similar products sa inyo. Yes, you can consider them as indirect competitors. Thank you, sir. Okay? Anyone na gusto pa mag-ask? Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon, Christine. Yes. Sir, ako sir, napod kay question kanang amo ang business kay pet grooming. And then among target is mga subdivision, mga household. Pero nakuha na naman population sa mga subdivision, maabot siya og 21,000 ka pin. So mo na mo market segmentation sa population or Yes. dapat ba Sa population niyo, pwede ito ibutang direct kung 21,000. Did you finish your survey? Wala pa. Gamay na lang jud kulang sir, pero basig dili maabot og ano jud 400 masignara sa mga 300 ka pen. Mga 300 something. Ano bang sabi ni Sir MJ? If you follow Si sir, 350 si pwede. sir. Pero Okay sir. Napala man gud sa 200 ka pen na mo ang na-survey.
Then, as of now kay sir, nag-video pa mi sa mga ano, sa mo service. Okay. Sige, basta alam Ako nyo, lang. ang population for your kuan is mga 21,000. Mo ano to? Okay, sir. How many subdivisions na siya sa barangay ng cover? Duha ka barangay, naabot na siya og I think pila ito? Murag 6 to 7 or 8 ka ano sa subdivision po. So dapat Christine kasi dalawang barangay gamit yun mo kuan buying frequency. Ha? Magamit jud mi ana, sir. Jud mo kay duha lang man ka barangay na tanaw gamay lang population Okay po. You have to measure kasi ang take niyan is that you are going to measure yung pabalik-balik ng client within the area of your area of concentration ng business nyo. Kasi you will not Okay. survive or you will not sustain, you will not be able to sustain if di nyo ma-measure kung nagabalik-balik ba sila, basig kaisa na po, di na mo balik, di ba? Kaya meron tayong buying frequency. Ito yung Okay po. classic example nito na kailangan gid ni siya. And then, itong choices, ayun, i-follow ha. It would be based on real-time example talaga. Mautana gid mo sa existing na kuan, mga competitors ninyo. Kapila ba nagapag-grooming, kapila ba nagbalik-balik. Yun ang ibutang niya dire. Dili ning kani magbut-buot lang mo. Nagets? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sige. Sige po. Okay, and then sa competitors ninyo, kailangan mag-add to jud mo and then mangutana jud mo. Pila ilang daily customers lang ko ha, pwede na. What you're going to do, multiply lang nyo by 30, by 12, abot na mo ano na mo aning annual. Daily lang, okay na. Mangutana lang mo sila ha. Na yung uban, gusto sa ubang panelist, gusto nila mag-atang din mo. Asa ko, pangutana lang. Estimates lang man ato ang kinahanglan. Kinsa pa yun pangutana, kaya nalalantay 1 minute. Palong na punta. Klaro ba, people? Or at least meron na kayong idea. I'll be sending this to my advisee and sa iyo, Christine, no? Kasi we are friends naman sa FB. So I'll be sending you this para you can practice already, including itong mga sa financials. Okay? Okay ba, people? Okay, sir. Yes, sir. Sige, so see you sa mga next nato na kuan, na mga sessions. Mostly mga Saturday gid na.